Pinapara po siya ng gwardiya. Sir, ilang beses ko na pinapara yan. Dinadaan-daan lang ako. I would like you to conduct a full and thorough investigation against your stupid people, sir. And I want them disarmed. Kasi sir, nagsinungaling sila sa police report nila eh. Tama po. Ako po magpapiyansa. Ngayon mismong araw, papiyansa tayo. Bukas makakalabas na yun. Kinausap ko po, lumuhod pa nga ako. Umiyak pa nga ako na parang awa niyo na po sir, di na po mababawi yan. Kung may-ingos ako, mag-birthday po yung anak ko. Hindi kita mapatawad, di mo pinadaan. Kung hindi mo kasalanan ma'am, napakabigat. Kahit mapagbintangan ka lang, kahit sinong tao, nakakulong mo no, hindi ma'am, mapagbintangan na hindi, napakasakit na ma'am. Lalo na pag sa nakakulong dahil wala kang ibang pinakakapitan kundi ang Panginoon lang talaga. Kami mga mag-guardia, meron po kami ng maximum tolerate po. Kahit anong gawin sa amin, mura-mura kahit sabay-sabay kami, tanggap namin yun. Okay, so ito na Ma'am Joanne, ngayon ay papunta na po tayo sa Hall of Justice at ngayon nga ay ipoproseso natin yung pagpiyansa po kay Sir Greggy at yun nga po ay ang pinangako ni Senator Raffy na siya na po ang bahala para po mailabas na natin siya as soon as possible. Ito namang agency, may naitulong ba, nag-aabot ba ito sa inyo kahit man lang pang allowance nyo or panggatas nitong bata bilang karagdagan tulong? Nagsabi naman po si Ma'am Kat, bibigyan daw po kami ng allowance every week. So 500 nga po daw every week. Sabi ko, parang ano pong mangyayari dun sa 500 a week? Sabi ko pong ganun. Naibigay ba o wala? Isang beses lang po, ma'am. So, nakausap nyo na ba itong si Mr. Attorney Tupas, ma'am? Hindi. Never pa po, ma'am. May gusto kang iwang mensahe sa kanya? Kay Attorney Tupas po, sana po hindi kayo nagpabigla-bigla dun sa naging action nyo po para po dun sa asawa ko. Kasi, base po dun sa video na ginawa nyo pong kriminal yung asawa ko eh. Porque po ba, isa po kayong ma-influensyang tao? Ganun po ba? Ganun po ba ang batas ngayon? Na porket mahirap po kami, wala na po kaming karapatan. Porque mapera kayo, ganyan. Kaya niyong bilhin ng batas. Hindi po natutulog ang Panginoon, sir. Okay, so ito na Ma'am Joanne at naiproseso na po natin yung mga dokumento at mga papeles po na kailangan at hawak na po natin and ito na po, ready for release na po si Sir. Ipaprocess na po natin dito sa BJMP natin dito sa Payatas. Sir Idol, sabi, salamat po. Nalabas sa papa. Thank you po sa inyo, sir, ma'am. Salamat po. Salamat po, sir. Idol. Ayan, so ngayon finally kasama na natin si Kuya Greggy. Ang laki po ng pinayat niya. Opo, pumayat po talaga siya. Kay Sir Greggy, kumusta po, sir? Ano pong nararamdaman nyo at nakalabas na po kayo? Masaya po at nakaginhawa po ng maluwag. At nagpapasalamat po kay Raffy Tulfo, sir, idol. God bless po taga. Salamat po sa inyo. Ang dami nyo tulong, sir. Sana hindi po magsawa sa amin, sir. Marami po talagang halos nakukulong na pagbibintang alam po. Sir, thank you po, sir. Yung mga humuli sa yung pulis, sir, may gusto kong sabihin na naniwala sa utos nitong Attorney Tubas. Sa mga pulis, si Sir Idol na lang po ang bahala. At yung ebidensya po namin ang magpapatunay kung totoo man o hindi. Attorney, sir, may gusto kayong sabihin. Sir Attorney, batas na lang po yung lilitis sa inyo. Sa katotohanan lang po tayo. Alam niyo po sa sarili niyo na kung anong ginawa ko tsaka yung ginawa niyo po. Malaking provisyo po yung ginawa niyo tsaka yung hirap po sa loob. Tiniis ko. Sobrang tiis, sir. Kaya God bless rin po. Again, sir, Imbeho Senator Raffy, kami po ay masayang-masaya, sir. Welcome back po. Thank you po. Thank you po sa inyo, ma'am. At tuloy po natin ang laban natin. Tuloy po natin, sir. Tuloy po, ma'am. Tutuloy po namin. Sa asawa ko nasuporta. Maraming salamat. Maraming salamat po. Baby ko. Sir Idol, thank you po. Isang magandang good news dito, Sir Greggy, dahil sa action ni Senator at of course ng ating DPWH Head, Attorney Vince Dizon, pinatanggal na po sa pwesto itong si Mr. Attorney Tubas. Po, hindi siya marunong na abogado. Gumagawa siya ng batas niya. Mali po sa batas natin. Meron po tayong batas na naglilitis on judge. Hindi po siya patas lumaban. Gumagawa po siya ng salaysay na hindi totoo sa pangyayari. Kaya tama lang po yun na hindi siya karapat-dapat. Dapat siya yung makulong.
Gaano kasarap sa feeling, sir, na nakauwi na po kayo? Maluwag po, maluwag at yung talagang maraming salamat talaga kay Senator Rapi Tulfo. Habang nandun kayo sa loob, wala kayong kaalam-alam, sir, na lumapit sa Tulfo si ma'am? Wala po. Hindi ko yung dalaw nyo. Kung may dalaw kasi 1 week na wala pang dalaw eh. Ngayon nyo lang po nalaman na ang nagpiyansa po sa inyo ng cash 120 po ay si Senator Rafi. Salamat po, sir. Salamat. Maraming salamat, sir. Tsaka sa tulong nyo, sir, malaking utang na lang po sa namin to, sir. Hindi ko po yung makalimutan kahit saan tayo magpunta, sir, o kahit sa kamatayan ko, sir, andun pa rin kayo, sir. Salamat po, sir. Maraming tulong sa inyo, sir. Pero balikan lang natin saglit, sir, no? Ikwento natin yung nandun sa CCTV. Ano ba talaga ang nangyari, sir, nung pumasok siya at nung pabalik na siya at bakit nagkaroon na po ng confrontation? Ayun nga po, ma'am, hininga ko po siya ng ID, ayaw niya po magbigay. Ayun nga po, lagi niya akong binabangga pagka pinapara ko po siya. Hindi pa siya nagbiminor or magbabala ng salamin. So, sa pang-apat na po na ginawa niya po, aksyon ko po, pagbalik niya po, sinaradong ko po siya ng gate at pinabaan ng boom. Tsaka siya nagbabaan ng salamin. Anong digay, sabi ko, sir, kung ayaw niyo magpaabala, sir, huwag kayo dumaan dito, bumalik kayo sa pinanggalingan niyo. Yun lang po. Tapos, nagbabangay na po kami. Tapos, nagpatawag po ko ng homeowners para i-assist po at para makalma siya. Bigla po siya tumakbo. Iniwan yung kotse niya, tumakbo. After mga 20 o 30 minutes, ma'am, magkasama na po siyang pulis tsaka barangay. Yun, hinras nila ako, ma'am. Anong basihan nila? Bakit daw kayo dadalhin sa presinto? May complainant daw nang wala pang 24 hours. Kailangan niya lang aksyonan daw yun. Yun ang sabi. Sabi ko, paano naman pong aksyon? Meron po ba kayong ebidensya? Ako, may CCTV ako na napatunay na hindi ko siya hinawakan o tinutukan o kinasahan. May CCTV po ko. Yung kayo po meron? May complainant nga, andyan. Sumama ka na maayos. Kung ayaw mo sumama, hindi po sumasama. So tumawag siya ng backup. Pagdating po ng backup, tsaka niya lang pumira sa 5. So, nandun na sa presinto, ano na po yung mga sumunod? Kinausap ka ba ulit nung attorney Tubas? Kinausap lang po yung side po ni Tubas. Tinanong siya kung desistido ka ba. Sabi, ipag-oo yun. Sinakay ako sa mobil. Inano ko, Benedical. Sumubok ka ba nakausapin tong si attorney? Oo, pagtapos po namin ng medical, pagbalik, mga after 1 hour, kinausap ko po, lumuhod pa nga ako. Umiyak pa nga ako na parang awa niyo na po, sir, di na po mababawi yan. Kung maingkos ako, mag-birthday po yung anak ko. Hindi kita mapatawad, di mo pinadaan. Wala lang nagawa. Kinulong na niya ako. Tapos nanambot pa nga siya na nakalimutan mo, ako nagbibigay sa'yo ng kape tsaka tinapay. Natitingin po ako dyan sa Station 3 ng Talipapa ng simula August 9 hanggang September 4. Nabiyahe po September 4 sa Piatas. 1 week mahigit po ako sa Piatas. Mabigat po sa kalooban namin ng makulong ng hindi kasalanan. Pero kung hindi mo kasalanan, ma'am, napakabigat. Kahit mapagbintangan ka lang, kahit sinong tao, nakakulong mo ng hindi, ma'am, mapagbintangan ng hindi, napakasakit na, ma'am. Lalo na pag sa kulong dahil wala kang ibang pinakakapitan kundi ang Panginoon lang talaga. Ang Diyos lang talaga ang lagi mong bigdasal. Kaya nga po, ginawang instrumento talaga si Senator Rapi Tulfo. Napaka-laking bagay talaga sa Pilipinas natin na sistema na natin sa napakabulok talaga. Ito ngayon nga, sir, ang magandang good news dito, unang-una, nabanggit ko na rin kanina, na relieve na sa pagkakapwesto nito sa DPWH itong si attorney. At pangalawa, i-relieve na rin po, or ang alam ko na-relieve at na-disarmahan na rin po itong mga pulis, sir, na nag-illegal arrest sa inyo. At syempre, itutuloy natin yung kasong administratibo at criminal din po later on. Yes po. So kayo po ay dito naman on your part. Po, sa nangyari sa akin na naranasan ko at yung sistema ng batas natin, lalo nila binubulok. Hindi ko alam kung sa pera sila gumagalaw o sa batas ba talaga. Kasi kung sa batas kung batas ang gumagalaw talaga na batas, pantay. Pero kung pera ang gumagalaw, paano mo mapapantay paano mo malalabas yung katotohanan kung pera ang pinapagana? Hindi ko sinabi na mera sila o bakit sila umaksyon ng ganun? Na alam nila yung batas na dapat. Siyempre, may mga pinag-aralan sila kung ano yung, siyempre nag-aaral sila ng law Ngayon, sir, etong pagiging security guard nyo ba dito, sir, gaano kayo katagal na? 3 years mahigit na, ma'am. Yes, ma'am. At ito ang unang pagkakataon na may ganyang katigas at kakapal na umano sa inyo? Marami naman po, ma'am. Napakarami yung idadaan ko ng nilulunok na lang namin, ma'am. Idadaan ko na hanggang sa yung down na talagang kala mo wala kang kakatakwentang gwardya. Tamad, yung trabahong tamad na basta kung ano, yung mga taong kung ayaw pa nirespeto natin na mataas kasi nga mayayaman, sila pa yung dumadown sa atin. Imbis na sila yung nakakaunawa na, pero hindi man karamihan, hindi man. Pero ito yung unang pagkakataon? Yes po, ma'am. Ganito yung ginawa. Mag-ama po yan sila. Ganyan ng nang-down sila ng guard. Batas na lang po ang sa nila, hatol. Ako hindi naman po ako hangad na mangyari nila sa akin. Pero kung ayun yung ipapatong ng batas at sa legal na proseso, batas na po ang hatol sa akin.
parang sumunod pa yung mga kapamilya, yung tatay. Ano po ang mga sinabi sa inyo nung tatay, pamilya? Yung tatay niya lang po yung nagbunga nga sa akin. Doon ko lang nga po nalaman na mag-ama sila para sila ng ugali. Yung ano nga, yung lumuso po sa akin ng, kala ko nga kung sino ibigla sumulpot Yun nga po, yung pigmumura po ko at bakit ko daw babarilin yung anak niya. Gwardiya ka lang, yabang-yabang po talaga. Yun lang po, tapos hindi ko na po sinasagot. Kasi nga po, kami mga mag-gwardiya, meron po kami ng maximum tolerate po. Kahit anong gawin sa amin, mura-mura kahit sabay-sabay kami, tanggap namin yun. Nung kinonfront nyo na siya, sir, na sinabi nyo na kung ayaw nyo pong magpaabala, is dumaan na lang sa kabilang gate. Anong sagot niya sa'yo, sir? Bawal din ginagawa namin. Yung bawal. Plus, ano na yung may mga nabanggit pa siya? Yung pagbanggit ko po na ay yung sumunod, lagi niyo akong binabanggit, di magreklamo ka, magharap tayo sa sugado. Abogato ako kaya parang doon na rin ako na hindi ko na natanggap yung tama yung binibigay niya salita, pero yung sabi niyang parang doon na ako parang nanghina sa sinabi na magharap tayo sa ay nanghirap sa inyo porque abogato kayo, kaya nyo, alam niyo yung batas yun, doon na kami nagkainitan. Pero yung hawakan ko siya o dampisan sa kanya, wala po. Or tutukan, wala? Wala, yung salaysay niya na kakanain ko siya. Kasi ang salaysay niya po, kakanain kita, pinakita yung bala, kasa, tutok. Which is sa CCTV, malinaw na walang ganon. Kahit balik-balik na rin po yung tatlong CCTV na ma'am. Kahit dampi ma'am, o hawak sa sasakyan niyo ma'am, wala. Naka lang po ako ma'am. So magandang basehan itong CCTV, sir, na hindi tumutugma doon sa salaysay na nilagay niya. Malayo po ma'am. After nun, sir, nabanggit niyo parang inatras pa niya yung sasakyan niya. Opo ma'am, inatras niya para ibalagbag niya doon sa gitna para mag-traffic. So hindi ko siya pinakalaman. Hinayaan ko lang siya iharang niya kasi nag-traffic na. So ang ginawa ko lang po, hindi ko siya pinakalaman, nag-assist lang po ng traffic. Tapos nagtataka rin yung mga tao, yung mga homeowners. Siyempre hindi ko po siya pinapansin. Sobrang hindi siya nakatiis, siya yung hindi nakatiis kasi hindi ko siya pinapansin Inisip ko kahit mag-traffic, mas ganda nga yun para makakuha ng attention na doon sa ginawa niya. So siya yung hindi nakatiis, kasi hindi ko siya pinapansin, nagtatraffic ako, binalik niya ulit sa gate. Pero yung gate sarado, hindi ko binubuksan. Yun, tapos habang naghihintay ako doon sa officer in charge ng homeowners, yun, dumating po sila. Marami sila dumating Mga siguro, mga anim ba yun, o list, Yun, biglang tumakbo. Iniwan yung kotse niya. Nagtawag na pala ng mga 30 o 40 minutes ma'am. Bago siya dumating ma'am, nauna yung mga pamilya niya, yung tatay niya, yung ganun nga, yung minumura na po, diadaw na po ako. Sumunod na yung, doon dumaan sa likod sa yung pulis at barangay. Again, sir, ano ulit ang huling sinabi ng pulis? Anong sinabi sa inyo? Ba't daw kayo hulihin? Meron daw akong complainant na andyan sa harapan ko na kailangan nilang umaksyon ng within 24 hours. Sinagot ko po meron po akong, kasi kaya nga doon na tayo sa presinto, iniimbita, kaya nga sumama daw ako na maayos. Sabi ko, sir, di ako sasama. Sir, alam ko na yung mangyayari Yun nga, tuloy-tuloy na po. So ayun, malinaw nga sir, no? But again, ang mahalaga sir, nagkaroon po tayo ng maganda natutukan ito ni Senator. At ito na po, nakalabas po kayo sa tulong ni Senator sa bail po. At ang alam ko, meron pong paparating na hearing din sir. So susuporta po ang program at makapag-provide po ng magaling na attorney para po mapawalang bisa sir. At tayo naman po ang magsampa ng kaso sa laban sa kanila. Salamat po Sir Rapi Tulfo. Salamat po sa tulong nyo. Kala ko dito makakalabas. Salamat po talaga Senator Rapi Tulfo. Maraming po salamat sa inyo, sa mga tulong nyo at sa mga natutulungan nyo at tutulungan nyo pa po. God bless po sa inyo. Salute po sir. I love you sir. Good luck. Hindi pa itong huling pagkikita natin dahil magpa-file pa po tayo ng criminal case at admin case dito sa mga PNP natin. Senator Rapi Tulfo, maraming salamat po sa inyo. Thank you at God bless to all. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay.